Magandang araw. Ayon kay trainer Jason Casimero, sinabi umano ng alamat ng Philippine Boxing at dating 2 Division World Champion na si Jerry Peñalosa sa kanilang kampo na ang parehong suntok na ginamit ni General Casimero para patulugin si Luis Nery noong nakaraang Sabado ay maaari ring maging susi upang mapatalsik sa trono ang Japanese boxing superstar na si Naoya Inoue. Naniniwala si Peñalosa na ang naturang knockout punch ay may kakayahang magdulot ng seryosong problema kay Inoue kung sakaling magharap ang dalawang mandirigma sa ibabaw ng ring dahil taglay nito ang lakas at tiyempong kayang magpabago ng takbo ng laban sa isang iglap. Sinabi na rin dati ni Peñalosa na si Casimero lang ang makakatalo kay Inoue. Ayon sa mga nakaraang pagsusuri ni Peñalosa, si Casimero ay may kakaibang timpla ng lakas, karanasan at talino sa ibabaw ng ring. Hindi basta-basta natatakot si Casimero. May kakayahan siyang mag-adjust sa gitna ng laban in between rounds. Ang kanyang pagiging agresibo at hindi madaling mabasa na estilo ay maaaring magdulot ng matinding problema sa orthodox na estilo ni Inoue. Lalong umingay ang payag na ito matapos mapatumba ni Casimero ang Mexicanong si Luis Nery via 4th round knockout nitong nakaraang Sabado, Hunyo 6, 2026 sa Japan, kung saan sa naturang laban 6 na beses na pinabagsak ni Casimero si Nery bago itigil ang laban sa 4th round. Maging ang kapatid ni Jerry na si Carl Peñalosa Jr. ay sinasabi na ang pinakitang pamatay na kombinasyon at tiyempo ni Casimero ay patunay na buhay pa rin ang kanyang pamatay na kamao kahit siya ay 37 taong gulang na. Bagamat naniniwala sa Peñalosa na Casimero is the man kung estilang pag-uusapan, palagi niyang ipinapaalala na kailangan maging 100% disiplinado, nakapokus at mentally fit si Casimero sa kanyang ensayo, lalo na sa pagpapababa ng timbang upang maging matagumpay kung sakaling may kasang pangarap na laban kay Inoue. Samantala, Koki Kameda mukhang ayaw pakawalan si General Casimero. Kung matatandaan natin ay pumirma ito ng 3 laban sa Kameda Promotion at ngayon nga tapos na ang kontrata nito ngayon. Bagamat napabalita naman na maglalatag na ng bagong kontrata si Kameda kay Cuadralas na hindi makakatanggi si Casimero sa offer nito na sobrang laki, na balita nga na bilyong piso ang halaga ng bagong kontrata. Nakatatlong laban na nga si Casimero sa ilalim ng Kameda Promotions mula nang pumirma siya ng kontrata noong Agosto 2025. Una yung laban niya kay Kyonosuke Kameda noong October 25, 2025 kung saan natalo si Casimero via unanimous decision. Ang laban nila na ginanap sa Kyrgyzstan. Tapos pangalawa, nakalaban niya si Tom Misokoshi noong December 27, 2025. Bumawi si Casimero at nanalo via 5th round technical knockout sa Japan. At ang pangatlo nga, ito lang nalaban niya kay Luis Nery, June 6, 2026. Ito ang kanyang pinakabagong laban kung saan pinatumba niya si Nery ng 6 na beses bago ito tuluyang itinigil sa 4th round. Usap-usapan pa nga sa social media na pinag-aagawan ng mga promoters ngayon si General Casimero dahil sa ipinakita niya ang napakaangas na panalo niya kontra Luis Nery na isang kilala, sikat at elite fighter. Kaya ngayon nga ay mainit na mainit si General Casimero sa Japan at pati na rin nga sa buong mundo. Pati nga itong sikat na ring magazine ay pinag-uusapan na rin si Casimero at interesado na kung sino ang sunod na mga kalaban ni Casimero. Mainit na issue nga sa social media ngayon ang pag-aagawan ng mga promoters kay Casimero, lalo pa tinawagan siya ng dati niyang promoter na Hapon na si Masayuki Ito. Mukhang nagpapakita nga ng interes itong may-ari ng Treasure Boxing Promotions na si Masayuki Ito kay General Casimero dahil nga napatunayan pa ni Cuadralas na dambuhala pa rin siya at malakas pa rin ang kanyang hatak at lakas sa Japan. Kaya ito ay patunay na muling naging mainit na produkto si Casimero sa merkado ng boxing sa Japan. At yung pagtawag nga ni pambansang kamao kay Casimero ay tinitignan din ng ilan na dahil sa impresibong panalo ni General Casimero kay Luis Nery na dating hinahangaan ni Manny Pacquiao ay nililigawan ulit ni Manny Pacquiao itong si Casimero na bumalik na sa kanyang MP Promotions. Pero mukhang sa mga pahayag ni General Casimero sa kanyang mga post sa social media ay mukhang mananatili siya kay Koki Kameda at loyal siya kay Koki Kameda. Sinabi na nga ni Casimero na hindi niya iiwan at solid ang suporta niya kay Koki Kameda. Kaya malamang mananatili pa rin si General Casimero kay Kameda, lalo pa nga't balitang napakalaking pera ang bagong offer ngayon ni Koki Kameda sa kanya. Ito naman ang mga mabibigat na
na dahilan kaya mananatili si General Casimero kay Koki Kameda. Si Kameda ang nagbalik ng ningning sa karera niya. Bago pumirma si Casimero sa Kameda Promotions noong Agosto 2025, matatanda ang medyo natulog at nagkaproblema ang kanyang karera sa Japan matapos siyang masuspende ng Japan Boxing Commission sa ilalim ng dating promoter na si Masayuki Ito. Si Koki Kameda ang sumugal, nagtiwala at nagbigay sa kanya ng 3 sunod-sunod na laban sa loob lang ng maikling panahon. Kabilang na ang dambuhalang panalo niya kay Luis Neri nitong Hunyo 6, 2026. Kaya dito makikita na tapat si Kameda sa mga pangako nito. Sa mundo ng boxing, madalas mapunta mga boksingero sa mga promoter na puro drawing o pangako lang. Pero kay Kameda napatunayan ng Team Casimero na kung ano ang pinag-usapan sa kontrata, yon ang nasusunod. Mula sa premyo, purse, hanggang sa kalidad ng mga nakakalaban niya sa ibabaw ng ring. Si Kameda ang pinakamabilis na tulay patungo kay Naoya Inoue. Maski pa sinabi na ni Casimero na ayaw na niya kay Inoue dahil kay tanong kagustuhan niya na makalaban si The Monster ay takot naman ito sa kanya. Pero syempre tingin natin na gustong gusto pa rin ni Casimero na makalaban si The Monster Naoya Inoue dahil sa napakalaking premyo ang makukuha dito at kasikatan na makukuha kapag tinalo niya itong si The Monster. At itong si Kameda ang pinakamabilis na tulay patungo kay Naoya Inoue dahil sa kasalukuyan si Koki Kameda ang may pinakamalakas na impluensya, koneksyon at pera sa Japan upang makipagnegosasyon sa Ohashi Promotions, promoter ni Inoue. At kung aalis si Casimero kay Kameda, baka magsimula na naman siya sa simula at tuluyang mawala ang tsansa niya na makuha ang laban kay Inoue.